Praise God. Yan, good morning po sa bawat isa sa atin. By the way, sino po naniniwala? Every child has a power to make their parent happy or sad. Totoo po ba? Bawat anak meron siyang kakayanan na bigyan ng kasiyahan, pasayahin, or palungkotin ang kanyang magulang. Totoo po ba yan? Lahat ng anak merong ganitong klase ng kakayanan. Sino po naniniwala? Bawat anak may kakayanang pagaanin o pabigatin ang buhay ng kanyang mga magulang. Totoo po ba yan? At bawat anak, merong kakayanan na iparamdam sa magulang na importante siya o hindi siya importante. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Nakita ko maraming mga magulang, hindi nila maiwasang maramdaman yung tinatawag na parental inexistential or existential crisis. Now, ang tanong, ano ba ibig sabihin nito? Yung parental inexistential crisis is a period where one parent questions the meaning of life, being a parent, purpose, and existence of being a parent. Ito yung point na ang isang magulang dumarating sa point ng kanyang buhay na hindi niya maiwasang tanungin, ano ba talaga ako sa mga anak ko? Totoo ba may mga magulang dumating sa point ng kanilang buhay na natanong nila kung ano ba talaga siya para sa kanyang mga anak? And at the same time, ito ring point na ito, yung magulang pa ba ang tingin sa kanya ng kanyang mga anak? Ito yung mga point na natatanong ng isang magulang yung kung ano ba talaga siya sa kanyang anak at kung magulang pa ba yung tingin sa kanya ng kanyang mga anak. At the same time, ito rin yung point na natatanong ng anak o ng magulang kung kailangan pa ba siya ng kanyang anak. Hindi po biro yung point na ito o yung period na ito sa buhay ng isang magulang. Dahil meron itong tinatawag na emotional components o yung mga kaakibat na emotion sa isang magulang. Kapag ka ang isang magulang dumaraan doon sa tinatawag natin inexistential crisis, ito yung na kung saan nakakaramdam siya nung tinatawag nating emotional pain, ng lack of meaning in everyday life, feeling left alone, sudden loss of identity. Hindi siya biro dahil grabe ang emotional pain na dala nito sa isang anak. At walang magulang ang exempted dito. Kasi nga ito yung point na pakiramdam ng isang magulang, yung bang wala nang kahulugan ang buhay niya. Ito yung point na pakiramdam ng isang magulang, nag-iisa na lang siya, at ito rin yung point na pakiramdam ng magulang, hindi na siya itinuturing na magulang. Alam niyo po, again, walang magulang ang exempted na makaramdam ng ganitong crisis sa kanyang buhay. Ganong kalalim yung dinadalang internal conflict sa isang magulang ng parental inexistential crisis. Ganong kalalim yung dinadalang lungkot sa isang magulang ng ganitong klase ng point ng kanyang buhay. Kaya nga, pansinin nyo, may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi ka maintindihan ng mga tao sa paligid mo, pero ang hindi nila alam, ang lalim ng dinadala na bigat sa kalooban mo. At ito yung point na kung saan, kahit na ikaw ay bago pa lang magulang, o lalo na kung ikaw ay nandoon na sa katandaan ng pagiging magulang mo, darating ka talaga doon sa point na mararamdaman mo yung existential crisis sa buhay mo. Alam niyo po, kailan ba madalas maramdaman ng isang magulang na parang hindi na siya nag-e-exist sa buhay ng kanyang mga anak? Alam niyo po, unang-una, sa mga panahong halos makalimutan na ng anak yung panahong para sa magulang. Sino po naniniwala? Ang mga anak dapat mayroong panahong nakalaan para sa magulang. Totoo ba yan? Kung ang magulang naglaan ng panahon para sa iyo, dapat ang anak mayroon ding panahon na nailalaan sa magulang. Alam niyo po,
Isa sa mga point kung saan nararamdaman ng mga magulang na parang hindi na siya nag-e-exist sa buhay ng kanyang mga anak, doon sa panahon na parang hindi na nararamdaman ng magulang na mayroon pang panahon para sa kanya yung mga anak niya. Alam niyo po, hindi pwedeng hindi maramdaman ng isang magulang na parang hindi na siya nag-e-exist kung hindi na siya maalala ng kanyang mga anak. Kung hindi na siya halos mapuntahan, and at the same time, kung hindi na halos makamusta man lang ng mga anak. What does it mean? Una, isa sa mga pinaka-deep struggle ng magulang, yung transition sa adulthood at independence ng anak. Alam niyo po, doon sa mga anak, lalo na doon sa mga nandoon na sa point na medyo lumalaki na, pumupunta na doon sa stage ng adulthood at the same time, nung independence, alam niyo po, isa to doon sa mga pinaka-deep struggle ng magulang. Yung point na ito ng kanilang magulang, dito sila isa sa mga pinakahirap na hirap as struggle. Alam niyo po, sa mga magulang, sino aminado, may kurot sa puso mo pag nakikita mong unti-unti nang lumalaki anak mo at hindi na ikaw ang laging gustong kasama. Totoo po ba? Hindi maiwasan na isang magulang na makaramdam ng lungkot sa mga ganong point ng buhay niya. Yung nakikita mo na unti-unti nang lumalaki yung anak mo at hindi na ikaw yung lagi niyang gustong kasama. Sino po aminado? May kurot sa puso mo sa mga magulang. Pag nakikita mo na unti-unti nang nagiging independent ang anak mo at hindi na gaya ng dati na laging ikaw yung hinahanap. At sino po aminado? May kurot sa puso mo pag nakikita mo unti-unti na nangyayari na yung reality na hindi nga pala habang buhay, nasa tabi mo yung anak mo. Totoo po ba? Wala namang magulang na magiging handa sa paglayo ng anak sa kanyang buhay. Totoo po ba yan sa mga magulang? Kahit anong sabihin mong paghahanda, kahit anong pagkaunawa, yung alam na isang araw darating naman talaga doon sa point na yon ang buhay ang anak mo, pero walang magulang ang naging handa, totoong handa na malalayo sa kanya yung anak niya. Kaya nga napakalaking struggle sa isang magulang yung tinatawag nating transition sa adulthood at independence ng isang anak. What's the point? Marami pong magulang sa likod ng paglaki ng anak, maraming tagong lungkot eh. At takot na darating yung araw na sa ayaw at sa gusto niya, mawawalay talaga sa kanya yung anak niya eh. Totoo mo ba yan? Sa mga magulang, sino naniniwala? Darating naman talaga sa point ng buhay mo na isang araw mawawala sa tabi mo anak mo. Na hindi habang buhay, nasa tabi mo yung mga anak mo o ang anak mo. Marami pong magulang sa likod ng kakayanan ng anak na tumayo sa sarili, maraming tagong lungkot kasi nga sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niyang tanggapin na isang araw mawawalay sa kanya yung anak niya. At marami magulang sa likod ng reality na hindi naman talaga habang buhay nasa tabi mo lang ang anak mo, may sariling buhay din sila na kailangan nilang buuin, hindi rin maiwasang malungkot. Totoo po ba yan? Kahit na alam natin na darating naman talaga sa point na yung mga anak natin magiging independent, darating dun sa point na bubuo ng sarili nilang buhay, pero hindi pa rin yun madali para sa isang magulang. Ikalawa, alam niyo po, isa sa mga pinaka-deep struggle ng isang magulang, aside dun sa point ng adulthood, ng independence, na pagdating dun sa pagiging independent ng anak, yung transition from under your governance to their own governance. Totoo ba ang magulang? Mananatiling magulang sa lahat ng panahon. Totoo po ba yan? And at the same time, totoo ba ang magulang mananatiling magulang sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon? Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ang magulang ay mananatiling magulang. What's the point? No matter the condition of your life and the life of your children, tatayuan mo pagiging magulang mo eh. No matter how tough your own battle in life, pag may laban ng anak mo, iiwan mo battle mo at sasamahan mo ang anak mo sa battle niya. Totoo po ba yan? May mga magulang kapag ka
nandoon sa point ng kanilang buhay na kapos at nalaman na ang anak nila kapos, iiwan muna yung sitwasyon na yun ng buhay niya. At pupuntahan muna, tutulungan muna yung sitwasyon ng kanyang anak. Totoo po ba yan? Hindi mo pwedeng kalimutan yung pagiging magulang. Kahit na anong sitwasyon ng buhay, meron ka eh. No matter how tough yung sariling sitwasyon mo, lalakaran mo pagiging magulang mo eh. And no matter how they wanted to be alone, pipiliin mo pa rin mag-stay sa tabi ng anak mo bilang magulang eh. Totoo po ba yan? May mga anak kasi talagang darating doon sa point na ayaw na nila na laging katabi yung magulang nila eh. Napansin nyo? Kahit nga sa church, pagpunta sa church eh, may mga anak, dati, katabi mo, pero darating yung point, iba na yung gusto nilang makatabi eh. Iba na yung talagang gusto nilang makasama. Iba na yung gusto nilang maging company sa kanilang buhay. Alam niyo po, again, kaya nga ganun ka-struggle ang isang magulang na nasanay na laging nasa tabi ang anak, then comes the season, may iba nang gustong makasama ang anak mo. Pero ang pinakamalaking struggle sa magulang, aside from transition to independence, from adulthood, from self-govern ng anak, yung tuluyan ng mawala ng panahon ng anak. Dahil hindi na ito, or dahil kaya na nito ang buhay. Yung tuluyan ng mawala ng panahon ng anak, dahil kaya na nitong lumaban sa buhay. At yung tuluyan ng mawala ng panahon ng anak, dahil kaya na nitong ipanalo ang buhay. At higit sa lahat, yung kailangan mong tanggapin, yung season na yun ng buhay ng anak mo, kahit alam mo masasaktan ka. Yung mga kabataan ngayon, time will come, darating talaga yung point na kahit sinasabi nyo sa magulang nyo na hindi kita makakalimutan, hindi kita iiwan, time will come, may mga pagkakataon, uunti ang panahon na maibibigay mo sa magulang mo. Time will come, liliit yung percentage ng panahon na maibibigay mo sa magulang mo. At hindi siya madali para sa isang magulang. Malalaman mo lang na ang hirap pala nung point na yon pag magulang ka na rin. Malalaman mo lang na hindi pala madali yung pinagdaan ng struggle ng magulang mo dun sa panahon na yon ng kanyang buhay kapag ka magulang ka na rin. Alam niyo po, kami, since tatatlo lang naman yung aming anak, pang-apat, ang bunso namin, si Ine, alam din namin na yung bunso namin na si Pom, halos hindi na nga umuwi. Nandun na lang sa trabaho niya sa BGC. Kailangan pa si Ate Jess ang pupunta ron once a week para mapuntahan. Ang nakita ko, whether we like it or not as a parent, darating tayo doon sa point ng buhay natin na yon. Yung mga anak natin, bubuo sila ng sariling buhay nila. At hindi siya madali dahil nasanay tayo na lagi silang kasama, lagi silang nasa tabi natin, pero yun yung reality ng buhay. Darating ang point na kayo na lang mag-asawa ang magkatabi sa buhay. Alam niyo po, again, isa yun sa mga pinakamatinding struggle ng isang magulang. Yung transition from adulthood to independence, from self-governance, at higit sa lahat yung mawalan talaga ng panahon dahil kaya na ng anak ang buhay. Ikalawa, kailan ba madalas maramdaman ng isang magulang na parang hindi na siya nag-e-exist sa buhay ng kanyang anak, sa mga panahong halos makalimutan na ng anak yung tulong para sa magulang. Alam niyo po, totoo ba, ito yung isang bagay na hindi mo naman hinihingi, pero bakit masakit pa rin pag nababaliwala o nakakalimutan ng anak? Totoo po ba yan? Sa mga magulang, kahit hindi mo naman siya hinihingi, pero pagka nakakalimutan ng anak mo na tulungan ka, nasasaktan ka pa rin eh. Napansin niyo yan sa mga magulang? Yung bang hindi ka naman humihingi, pero pagka nakalimutan ka ng anak mo, nasasaktan ka eh.
Alam niyo po, ito yung isang bagay na pag naging issue sa anak mo, yung pagtulong sa'yo, hindi mo maiwasang masaktan eh. Totoo po ba sa mga magulang? Pag nagiging issue na yung pagtulong sa'yo, hindi mo maiwasang masaktan. At totoo ba, ito yung isang bagay na kahit ibigay, pero pag pilit, masakit pa rin eh. Napansin niyo yan? Isa sa mga point ng buhay ng magulang na pakiramdam niya parang hindi na siya nag-e-exist, hindi lang yung nakakalimutan ng panahon para sa magulang, kundi nakakalimutan din yung tulong para sa magulang. What's the point? Una, pinakamalungkot na mukha ng pagkamagulang, yung may anak na may kakayanan, pero ibang tao ang tumutulong sa'yo. Sino po aminado? Masakit yung ganong sitwasyon sa isang magulang. Yung alam mong may kakayanan ng anak mo, pero ibang tao yung tumutulong sa'yo. Napakalalim yung sugat na dinadala sa isang magulang nung katotohanan na sa halip anak mo ang tumulong sa'yo, ibang tao pa tumutulong sa'yo. Napakalalim yung sugat na dinadala sa isang magulang na yung katotohanan sobra-sobra sa buhay ang anak mo, pero ikaw kinakapos ka. At napakalalim yung sugat na dinadala sa buhay ng isang magulang, yung katotohanan kung kailan may sakit ka na at saka ka pa gustong gastusan. Alam niyo po, isa sa mga pinaka malungkot na point sa buhay ng isang magulang, yung alam mong may kakayanan ng anak mo pero hindi ka natutulungan. At ibang tao yung tumutulong sa'yo. And at the same time, yung alam mong sobra-sobra yung anak mo, pero ikaw kinakapos. At yung point na kahit ginagastosan ka, nandoon ka na sa point na may sakit ka na at hindi mo maramdaman yung pagtulong sa'yo. That's the point. Sa lahat po ng mga anak, lagi niyong tatandaan, wala nang kwenta at pakitang tao lang yung pagtulong na gagawin mo sa magulang mo kung sa panahong kailangan tulong niya, pero iba pa yung tumutulong sa kanya. At sa lahat ng mga anak, lagi niyong tatandaan na kahit ubusin mo pa lahat ng laman ng bank book mo para ibili ng mamahaling ataol, para ibili ng ikuha ng mga mamahaling catering, wala nang kwenta lahat yon. Dahil kung nabubuhay yung magulang mo, hindi mo naman makamusta kung kumakain pa ba, kung ano na ba yung kanilang lagay, wala nang kwenta lahat yon. At sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, kahit mamiss mo pa araw-araw ang magulang mo, wala nang kwenta lahat yon kung sa panahong nabubuhay siya, nalipasan siya ng gutom, samantalang ang dami-dami mong naititreat na mga kabarkada. Alam niyo po, hindi lahat ng panahon, pwede mong magawa yung bagay na dapat mong gawin sa magulang mo. Again, ito lang yung era na kung saan pinagtatalunan ng maraming tao kung dapat bang tulungan o hindi ang magulang. Ito lang yung generation na kung saan issue ang pagtulong sa magulang. Unlike before na hindi nagiging issue yung pagtulong sa magulang. Hindi nagiging issue kung obligasyon ba na tulungan o hindi ng anak ang magulang. Ikalawa, pinakamalungkot na mukha ng pagkamagulang, yung tinanggap mo na lang na kaya kang tiisin ng anak mo. Alam niyo po, totoo ba may mga magulang tinanggap na lang na kaya siyang tiisin ng anak na makitang kinakapos sa pera kahit may kakayanan naman na tulungan siya? Totoo ba may mga magulang tinanggap na lang na kaya siyang tiisin ng anak na makitang hirap sa buhay kahit sumasagana ito sa buhay niya? At totoo ba may mga magulang tinanggap na lang na kaya siyang tiising makitang na pagkakaitan ng tulong ng anak dahil sa manugang niya? Alam niyo po, sa mga kabataan pa lang at sa mga mag-aasawa, huwag kang pipili ng tao na umpisa pa lang nakikita mo na hindi kayang mahalin ang magulang mo. Huwag kang pipili ng tao na umpisa pa lang pinapakita na sa'yo na hindi kayang irespeto ang magulang mo. Maghanap ka na ng iba na kayang irespeto magulang mo. At umpisa pa lang pag nakita mo na hindi kayang tumulong sa magulang mo,
hindi kayang maging bukas sa magulang mo, maghanap ka na ng iba. Kasi madadamay ka pa sa parusa ng Diyos sa pipiliin mong tao sa pagkakait sa magulang mo. Sino po naniniwala? May gantimpala yung pagiging mabuti sa magulang eh. Totoo po ba yan? And at the same time, may parusa yung pagiging masama sa magulang. Alam niyo po, kaya nga lagi kong paalala sa mga kabataan natin, sa mga young pro, kung hindi pa naman kayo kasal at nakita mo na yung taong pinipili mo ay hindi kayang maging mabuti sa magulang mo, palitan mo kagad. Maghanap ka na ng iba. At least, hindi pa kayo kasal. Wala ka pang lalabagin sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. At higit sa lahat, may susundin ka sa utos ng Diyos, sa batas ng Diyos. So, pag hindi kayang maging mabuti sa magulang mo, palitan mo ng kayang maging mabuti sa magulang mo. So, again, ano pinapakita rito? Alam niyo po, sa lahat ng mga anak, tandaan niyo, pinakamasakit na alaalang mababalikan mo sa buhay mo, yung panahong natiis mo magulang mo, nakapos sa pera, habang ikaw sumasagana. Ang sakit balikan nun. Yung, alam mong, ang sagasagana mo doon sa panahon na yon, pero alam mong yung magulang mo, kapos na kapos. Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, pinakamasakit na alaalang babalikan mo sa buhay, yung panahong natiis mo magulang mo na hirap sa buhay, samantalang sobra-sobra ang pagpapalang meron ka. At pinakamasakit balikan sa buhay na alaala, yung panahon na natiis mo magulang mo na tulungan, samantalang ibang tao natutulungan mo. Alam niyo po, hindi totoong pagtulong at hindi totoong pagiging matulungin yung ang dami mong natutulungang tao, pero ang magulang mo nakakalimutan mo. Puro pagpapakitang tao lang lahat yun. Puro mukha ng hypocrisy, yung ang dami mong natutulungan, pero nakakalimutan mo magulang mo. Ikatlo, kailan ba madalas na nararamdaman ng isang magulang na parang hindi na siya nag-e-exist sa kanyang buhay? Ito po yung tinatawag nating in-existential crisis sa buhay ng isang magulang. Sa panahong halos makakalimutan na ng mga anak, na kailangan ding ma-enjoy na magulang ang buhay. Sa mga magulang, sino rito gusto niyang ma-enjoy ang buhay? Bago man lang umuwi sa Panginoon, maramdaman pa niyang na-enjoy niya buhay niya. Alam niyo po, sa mga anak, dapat malinaw sa atin na yung mga magulang natin, kailangan din nilang ma-enjoy ang kanilang buhay. What's the point? Totoo ba may mga magulang, halos naubos na buhay, katatrabaho, at hindi na na-enjoy ang buhay? Napansin niyo yun? Pag lumabas ka sa karsada, makikita mo may mga matatanda, mga senior, sobrang tanda na. Makikita mo, nagtatricycle pa, namamasada pa ng jeep, nakikita mo, nasa karsada pa. Alam niyo po, walang masama kung iyon ay pinili nila para lang mas lumakas pa ang buhay nila, ang katawan nila. Pero kung iyon ay ginagawa nila dahil napipilitan sila, dahil walang tumutulong na anak, iyon yung isang masakit na realidad sa buhay ng isang magulang. Alam niyo po, may mga magulang halos naubos na buhay sa kaalaga sa anak, hanggang doon sa anak ng mga anak nag-aalaga at hindi na na-enjoy ang buhay. Totoo po ba yun? Kaya nga, alam niyo po, may mga magulang halos pauwi na sa Panginoon, pero pagkakamali pa na nagawa, o yung mga pagkakamali niya sa buhay niya, hindi pa mabitaw-bitawan ng mga anak. What does it mean? Tandaan niyo po, unang-una, kung naayos na din lang naman ng magulang ang buhay mo sa lahat ng mga anak, naihanda ka na sa buhay, hayaan mo namang ma-enjoy na niya ang buhay niya. Totoo ba, karapatan din ng mga magulang ma-enjoy ang buhay eh. Karapatan din ng mga magulang ang mapahinga sa hirap. Karapatan din ng mga magulang
ang mapahinga sa pag-iintindi. What's the point? Sa lahat po ng mga anak, be matured enough na pag nagpamilya ka, huwag mo nang ipabuhat sa mga magulang mo. Sa lahat po ng mga kabataan natin, sa lahat ng mga nagpaplanong magpamilya, be matured enough. Pag nagkapamilya ka, huwag mo nang ipabuhat sa magulang mo. Kung hindi mo kayang mag-handle ng responsibilities, huwag kang magsimula ng sariling pamilya. Sa lahat po ng mga kabataan natin, dapat malinaw sa iyo, kung hindi mo kayang mag-handle ng responsibilities, huwag kang magpamilya. Be matured enough na pag nagkaanak ka, huwag mong ipasa sa nanay mo pag-aalaga. Sa lahat po ng mga anak dito na makakapalang muka. Kung hindi mo kayang mag-alaga ng anak, huwag kang mag-anak ng mag-anak. Kasi may mga anak parang rabbit eh. Totoo po ba? Anak ng anak. Minsan nag-aabot sa taon. Anak ng anak pero hindi naman inaalagaan. Paalaga lang ng paalaga sa nanay. Doon sa mga anak na walang ginawa kundi mag-anak at ipalaga sa mga nanay nila, tandaan mo, ang kapal ng mukha mo. Kung ikaw naman ay napalaki na ng anak mo, huwag mo nang iasa sa magulang mo yung pagpapalaki sa mga anak mo, yung pagpapaalaga sa mga anak mo. Again, malungkot lang may mga anak, magkaanak ng mga anak hanggang sa tumanda na ng tumanda yung kanilang nanay, wala nang nagawa kundi alagaan yung mga anak niya. Sa mga magulang, pag ganyan ang klase ng anak ninyo, dali ninyo sa veterinaryo, ipakapo ninyo. Kasi pahihirapan ka niyan habang buhay. May mga leaders tayo, hindi nga magawang mag-enjoy. Hindi magawang ma-enjoy ang buhay. Minsan nga, hindi magawang makapag-serve sa Panginoon, pero gustong-gusto niya. Bakit? Tinatambakan ng mga anak ng kanilang apo. Alam niyo po, huwag kang papayag pagka ganun ang ginagawa sa iyo ng anak mo. Kasi, kinukonsinti mo lang sa mali ang anak mo. Alam niyo po, anong klaseng pagmamagulang o matatawag pa bang pagmamahal sa magulang yung ipinasa mo na obligasyon mong alagaan ang mga anak mo sa magulang mo? Matatawag pa bang pagmamahal sa magulang yun? Tumanda na magulang mo sa kakahanap buhay para sa iyo, na tumanda ka na rin nakaaasa sa kanya. Minsan, pag tinignan natin parang binabatikos natin yung mga Western countries na sobrang napakaliberal ng buhay ng mga anak. Pero alam niyo po, isa sa maganda sa kanila, yung mga anak nila, pag nagkakaisip na, natututo na talaga maging independent sa buhay. Isa sa mga malungkot na kultura at pangit na kultura natin, yung mga magulang, tumanda na sa paghahanap buhay para sa mga anak na may kakayanan, at yung mga anak, tumanda na rin sa pag-asa sa magulang. Alam niyo po, hindi siya tama na maging klase ng buhay meron ka. Huwag mong piliin na tumatanda ka sa mga anak na nakaasa ka pa rin sa magulang mo. At sa mga magulang, huwag mong piliin na tumatanda ka na, kinukonsinti mo pa yung mga anak mo na nakaasa sa iyo. Pagpapaalaga o sa iba pang area ng buhay. At the same time, tandaan niyo po, matatawag pa bang pagmamahal sa magulang yung habang nagbubuhay dalaga ka, yung mga magulang mo, nakukuba ka alaga sa mga anak mo. Kung hindi mo kayang mag-alaga ng anak, again, huwag kang mag-anak. Ikalawa, bago pa mahuli ang lahat,
By the way, sino po naniniwala? Wala naman talagang perpektong magulang. Nagkakamali ang magulang. And vice versa, wala rin naman perpektong anak. Nagkakamali ang anak. So bago pa mahuli ang lahat, patawarin yung mga pagkukulang ng magulang at hihingi ng tawad sa magulang ang mga pagkukulang na nagawa. Alam niyo po, huwag mong iintayin kung kailan nakaburol ang magulang mo tsaka kahihingi ng tawad. At saka kung kailan nakaburol, tsaka mo patatawarin sa mga pagkakamali niya. No. Alam niyo po, napakalungkot na karanasan sa buhay ng isang magulang, yung kung kailan wala na siya, at saka pa gustong patawarin ng anak sa mga pagkakamali niya. At yung anak, at the same time, saka pa gustong humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali sa magulang. Alam niyo po, dalawang bagay na nagpapalungkot ng gusto sa buhay ng isang magulang, yung pagkakait ng pagpapatawad sa pagkakamali ng magulang. At yung paghingi ng tawad sa mga pagkakamali sa magulang. Nakita ko kung meron ng pinakamalungkot at pinakamasakit na maipagkakait sa magulang, yung hanggang sa huling sandali ng buhay nito, hindi mo siya nagawang patawarin sa mga pagkakamali niya. At hindi mo nagawang humingi ng tawad sa mga pagkakamali mo sa kanya. Sino po naniniwala? No amount of regrets can bring back your chance na sana napatawad mo magulang mo. Kahit na gaano pa kataas ang maging regrets mo sa buhay, kung wala na at hindi mo na patawad, na ibigay ang pagpapatawad sa pagkakamali ng mga magulang mo, wala nang mangyayari doon. And no amount of regrets, yung makapagbabalik pa ng pagkakataon na makahingi ka ng tawad sa mga pagkakamali sa magulang mo. Kaya nga sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, habang nabubuhay ang magulang, doon mo ibigay ang pagpapatawad sa mga pagkukulang niya. Habang nabubuhay ang mga magulang, doon humingi ng tawad sa magulang sa mga pagkakamali. At sa lahat ng mga anak, tandaan nyo, habang nabubuhay ang magulang, doon iparamdam yung totoong pagmamahal, pagkalinga, at pagrespeto. Huwag kung kailan wala na, huwag kung kailan naubos na halos ang panahon ng magulang, saka mo pag gustong iparamdam ito sa kanila. Now, ang tanong, sa paanong paraan mo ba maipaparamdam ang totoong pagmamahal, pagrespeto, at pagpapahalaga sa magulang mo? Proverbs chapter 19, verse 26, ang sabi doon, ang anak na suwail sa magulang ay anak na masama at walang kahihiyan. Alam niyo po, for us to be able na maiparamdam yung totoong pagmamahal, pagkalinga, pagrespeto sa magulang, know that hurting your parent ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa buhay. Sino po naniniwala? Kung meron mang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa buhay, yung nasaktan mo magulang mo dahil sa naipagkait mong pagmamahal, dahil sa naipagkait mong pagrespeto, dahil sa naipagkait mong pagkalinga sa kanila. What's the point? Una, lahat ng pag-dishonor sa magulang, hindi magdadala ng kapayapaan sa puso ng isang anak eh. Totoo po ba yan? Walang anak na nag-dishonor sa magulang ang napayapa sa buhay. Alam niyo po, wala namang anak na masakit magsalita sa magulang ang naging payapa sa buhay. Lahat ng anak na masakit magsalita sa kanilang magulang, hindi naman totoong napapayapa sa buhay. Lahat ng anak na naging madamot sa magulang, hindi naman totoong nakaramdam ng kapayapaan sa buhay. At lahat ng anak na naging mapanumbat sa magulang, hindi naman nakaramdam ng totoong kapayapaan sa buhay. What's the point? Tandaan niyo po, sa lahat ng mga anak, lahat ng anak na masakit magsalita sa magulang, laging hahabulin ng alaala ng salitang hindi niya dapat binitawan sa magulang niya. Lahat ng pagdaramot sa magulang, laging ipapaalala sa iyo ng buhay. At tandaan mo sa lahat ng panunumbat mo sa magulang mo, parang anino yan na laging susunod sa iyo. Maniwala ka, kung meron mang bagay na hindi mo ikaka-proud sa buhay mo,
Sa halip, ikakahiya mo pag naalala mo yung panahong pinagsalitaan mo ng masakit ang magulang mo. Maniwala ka sa lahat ng mga anak. Kung meron mang bagay na hindi mo ikaka-proud, sa halip ikakahiya mo pag naalala mo yung panahong pinagdamutan mo magulang mo. At yung panahon, sinumbatan mo magulang mo. Ikalawa, lahat ng pag-dishonor sa magulang, maraming sinasaradong opportunities sa buhay. Maniwala ka, biblically or biblical principles, ang daming isasaradong opportunities sa buhay mo sa pag-dishonor mo sa magulang mo. Alam niyo po, kung ang pag-honor sa magulang nagpapahaba ng buhay, nagbibigay ng opportunities na sumagana sa buhay, ang pagsasalita ng masakit sa magulang, nagsasarado ng maraming opportunities. Ang pagdaramot sa magulang, nagsasarado ng maraming opportunities. Ang panunumbat sa magulang, nagsasarado ng maraming opportunities para guminhawa sa buhay. What's the point? Sa lahat po ng mga anak, tandaan nyo, bawat masakit na salitang binato mo sa magulang mo, narinig yun ng Diyos. Maniwala ka. Hindi man yun singilin sa iyo ng magulang mo, sisingilin sa iyo yun ng Diyos. Bawat pagdaramot na ipinaranas mo sa magulang mo, nakita yun ng Diyos. Hindi man singilin ng magulang mo sa iyo, sisingilin sa iyo yun ng Diyos. At sa lahat ng anak, tandaan niyo po, bawat panunumbat na isinumbat mo sa magulang mo, narinig lahat yun ng Diyos. Hindi man singilin ng magulang mo sa iyo, sisingilin sa iyo yun ng Diyos. So para mapaalalahanan o para maiparamdam ang totoong pagmamahal, pagkalinga, pagrespeto sa magulang, know that hurting your parent ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Kung meron ka mang pinaka hindi dapat saktan sa buhay mo, magulang mo. Ikalawa, know that loving your parent ang isa sa pinakamalinaw na expression ng pagmamahal sa Diyos. Ang sabi doon sa 7:11 chapter ng Mark, ngunit tinuturo namin naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinatulong sa kanilang mga magulang. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Sino naniniwala? Isa sa mga pinakamalinaw na expression ng pagmamahal mo sa Diyos, yung pagmamahal mo sa magulang mo. Totoo po ba yan? Sa mga anak, hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang magulang mo o ang Diyos nang hindi mo kayang mahalin ang Diyos. Alam niyo po, ang pagmamahal, pinakamalinaw na expression ng pagpapahalaga sa Diyos ay yung pagpapahalaga mo sa magulang mo. Pinakamalinaw na expression ng pag-honor sa Diyos, yung pag-honor sa magulang mo. Kaya nga pansinin nyo, ang sabi ni Lord dito sa Mark chapter 7:11-12, yung ating pong binasa kanina. Sa ibang salin, ang sabi rito, ngunit sinabi ninyo na kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anuman tulong na mapapakinabang ninyo sa akin ay korban na, nangangahulugang handog, at pagkatapos ay hindi na ninyo siya pahihintulutang gumawa ng anuman para sa kanyang ama o ina. Now, ano ba ibig sabihin ng korban? An offering or sacrifice made to God, especially in ancient Hebrews times. The word korban means something which draw close. And the purpose of these sacrifices was to bring people closer to God. Another meaning, vow to abstain. A vow to abstain from something or to deny another person the use of something. Ang halimbawa nito, yung bang bibigyan mo ng panahon na ikaw yung sarili mo mag-abstain ka, halimbawa sa pag-inom ng alak or ng ano paman. And another thing, exemption from an obligation. Isa sa mga kahulugan pa ng korban, exemption from an obligation.
a way to exempt something or someone from an obligation. Halimbawa, yung gaya ng binanggit ng ating Panginoon, ang kausap niya dito, yung mga Pariseo. Pansinin niyo si Lord. Kinondem niya yung mga Pariseo doon sa mga maling paggamit sa konsepto ng korban. Kasi nga, yung mga Pariseo, ang sinasabi nila, pwede mo nang hindi tulungan mga magulang mo basta makapaghandog ka sa templo ng pera mo. Iyon yung sinasabi ng mga Pariseo. Which is para sa Panginoon, an evil way para iwasan yung pagtulong sa magulang. Iyon yung sinasabi dito ng Panginoon. Kaya nga niya kinumpronta yung mga Pharisees. Sabi nila, sinasabi ninyo sa mga tao na yung pwede nilang itulong sa kanilang magulang ay gawin na lang nilang korban. At exempted na sila sa pagtulong sa kanilang magulang. Pag tinignan nyo, walang pagkakaiba sa konsepto ng kaisipan ng marami sa panahon na to. Na ngayon, ang tingin ng iba, hindi mo obligasyon, hindi mo tungkulin na tulungan ang magulang mo. It is, pag tinignan mo, parang tama naman. Pero kung ang magulang mo ba, nasa katandaan na nila, kung ang magulang mo ba, nag-iisa na, ito pa ba yung magiging prinsipyo mo? Kaya nga sabi ng Panginoon, that is an evil way para iwasan yung pagtulong sa magulang. Anong pinapakita rito? Gaya po nung aking nabanggit, hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos nang hindi mo kayang mahalin ang magulang mo. Hindi mo naman talaga pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos na hindi mo naman naipaparamdam yung pagmamahal sa magulang mo. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos kung tinatalikuran mo ang magulang mo sa magagawa mo para sa kanila. Yung alam mong sa katandaan nila, ikaw na lang yung inaasahan para sa pangkain nila. Kahit anong handog ang dalhin mo sa Diyos, tandaan niyo po sa lahat ng mga anak. Kung ikaw na lang ang inaasahan ng mga magulang mo para sa pangkain nila at pinagkait mo, kahit anong handog ang dalhin mo sa Diyos, hindi siya magiging mabangon samyo sa harap ng Diyos. Sa lahat ng mga magulang, tandaan mo, kung sa panahon ng katandaan nila, ikaw na lang yung inaasahan nila para sa kanilang panggamot, sa kanilang pang-maintenance at pinagkait mo, tandaan mo, kahit anong handog ang dalhin mo sa Diyos, hindi magiging mabangon samyo sa harap ng Diyos. Pero tandaan mo, sa lahat ng mga anak, kung magiging mabuti ka sa magulang mo, higit ang kabutihang isusukli ng Diyos sa iyo. Sa lahat ng mga anak, tandaan mo, kung pinagpapala mo magulang mo, higit ang pagpapalang isusukli ng Diyos sa iyo. At tandaan mo sa lahat ng mga anak, kung pinasasagana mo magulang mo, higit ang pagpapasaganang ibibigay ng Diyos sa iyo. And finally, for us to be able na maiparamdam yung totoong pagmamahal, pagrespeto at pagpapahalaga sa magulang, know that remembering your parent ang isa sa mga pinaka-worth balikan sa buhay. Sabi doon sa 1 Timothy chapter 5, verse 4, letter B, sabi doon, kaya ang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambayan at gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Totoo ba? Sino naniniwala? Pinaka-worth balikan sa buhay, mga magulang. Totoo ba yan sa mga anak? Totoo ba? Pinaka-worth balikan sa buhay, mga magulang. Masarap balikan yung mga masasayang sandali ng kabataan mo. Pero tandaan mo, walang papantay sa saya na nababalikan mo magulang mo. Totoo ba? Masarap balikan yung magagandang sandali sa buhay mo eh. Pero walang papantay sa saya pag nababalikan mo magulang mo. Sino po naniniwala? Walang kasing saya yung dating nangangarap ka lang na mapakain na masarap ang magulang mo, pero ngayon nadadala mo pa sa iba't ibang masasarap na kainan ng magulang mo. Totoo ba yan? Sino masaya rito na napapakain niya ng masarap yung magulang niya?
Nadadala niya doon sa mga magagandang lugar na masarap na kainan. At sino po rito naniniwala, walang kasing saya, yung dating nangangarap ka lang na mabigyan ng pera ang magulang mo, pero ngayon nakakapag-grocery pa kayo sa mall o sa SNR. Sino masaya na naipaparanas yun sa magulang niya? And at the same time, sino gusto? Pangarap din yon. At sino po naniniwala? Walang kasing saya yung dati nangangarap ka lang na maayos yung bubong ng bahay nyo na tumutulo, pero ngayon, nabigyan mo na ng maayos na bahay ang magulang mo. At sino po naniniwala? Walang kasing saya yung dating nangangarap ka lang na bigyan ng pamasahe o mabigyan ng pamasahe magulang mo, pero ngayon, nabigyan mo ng sasakyan ng magulang mo. Alam niyo po, sa lahat ng mga anak, do not stop dreaming for your parent. Huwag kang hihintong mangarap para sa mga magulang mo. Do not stop remembering your parent. Huwag kang hihinto na balikan ang mga magulang mo. Kahit ano pa yung maabot mo sa buhay mo, lagi mong babalikan ang magulang mo. Huwag kang hihinto na iparamdam yung pagmamahal, pagrespeto, pagkalinga sa magulang mo. Dahil hindi lahat ng panahon, pwede pa nilang maramdaman ang katuparan ng mga pangarap mo. Hindi lahat ng panahon pwede mo pa silang babalikan. Sa lahat po ng mga magulang o sa lahat ng mga anak, maniwala ka, yung magulang na katakatabi mo, kasama mo sa church, pag Pasko, gaya nitong season na to, isang araw hindi mo na yun makakasama at makakatabi. You have to accept the reality, the painful reality of life, that no matter gustong-gusto mo pang makasama magulang mo, isang araw hindi mo na yun makakasama. Yung mga anak nila Chris, one day, darating kayo doon sa point, hindi nyo na makakatabi ang mama nyo at papa nyo. Yung mga anak namin, one day, hindi na kami makakatabi. Yung mga anak nila Pastor Fred, nila Pastora Gina, lahat ng magulang na naririto one day, they will fade away. Yung mga magulang na dati, masaya mong kasalo pag Noche Buena, darating ang panahon, hindi mo na makakasalo sa Noche Buena. At maniwala kayong mga magulang na kasama mo, masaya mong binibigyan ng Christmas gift, isang araw, hindi mo na mabibigyan ng regalo sa Pasko. Sino po rito, sa lahat ng mga anak, gusto mong iparamdam yung, habang nabubuhay ang magulang mo, maramdaman nila yung totoong pagmamahal mo? Sino po rito, gusto niya, hanggat nabubuhay yung magulang niya, mabalikan niya? Maiparamdam pa niya yung mga pangarap niya sa magulang niya. Maranasan pa ng mga magulang niya yung pangarap na gusto niyang iparanas sa kanila.